So, hi guys! Another day, another POV. Halos matapos na nga ang taong 2025. Pero itong fake page na to, kung sino man ang ulupong na yan, ay hindi pa rin nagbabago. Tila ay mas malala pa. Ano kaya ang atraso ni Dodong sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay G na G pa rin siya? 'Di ba? Grabe, walang sympathy, walang konsensya ang tao na to. So sana mabalatan to ng buhay ni Kuya RC para naman magkaroon ng para naman magkaroon ng katahimikan, 'di ba? Ang lala talaga ng taong to kung sino man yang nasa likod ng fake page na yan. Dahil matagal na siyang ganyan, na galit kay Dodong talaga. So, si Kuya RC hindi mapigilan, inis din siya at hindi lang inis, galit na galit. So, sabi niya sa caption niya, walang puso ang animal na ito, dawi lang na mag-chat mo, dawi lang ng chat mo, kilala na kita. Putang ina mo. O, 'di ba? Basahin niyo na lang yung the rest kasi ang lala din. Well, hindi mo masisisi si Kuya RC bilang isang kuya talaga yan ni Dodong mula noon hanggang ngayon ay talaga namang nagagalit talaga siya sa mga ganyang sinasabi ng nagpapanggap na yan na Rachel Morales na Kisho or ano ba talaga yan siya. Ano lang siguro to, isang account lang talaga yung fake account na yan na Rachel Morales, tapos yung Justin Aguirre Vlogs. Fake account din yan ni Justin na talagang pinaglalaban niya kuno ang nararamdaman niya ay dati pa naman yan, walang hiya talaga hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Diyos mio, Marimar, no? So, parang sa caption ni Kuya RC, parang may clue na siya kung sino ang nasa likod ng mga fake pages na yan kasi or fake accounts na yan kasi fake yung Rachel Morales na yan at syempre fake din yung Justin Aguirre Vlogs na yan, 'di ba? So maybe isang tao lang yan na G talaga kay Langga Rachel or kay Dodong at sana hindi mangyari sa pamilya mo ang naranasan ng pamilya ngayon na ng community ng Rochelle, lalo na kay Dodong Ruelo sa pinagdaanan ng mama niya. Sana hindi mo maranasan ang ganyang problema dahil hindi basta-basta. 'Di ba? So, walang ano talaga, walang konsensya ang mga ganyang klaseng tao. Sana maibulgar na yan kung sino talaga yan. At sana si Kuya RC pag live niya, suportahan nyo guys para maipush at makilala talaga yan kung sinong nasa likod niyan kasi hindi na rin maganda ang mga sinasabi niya. 'Di ba? Hindi man lang kinabahan nung mga oras na tinatype niya or nagtatype siya ng mga ganyang sinasabi. Oh my goodness. 'Di ba? So, sana makilala na talaga yan. 'Di ba? Sana makilala na talaga yan para mabigyan ng justice din yung mga sinasabi niya ng mga fake news. Ang lala na kasi, 'di ba? Sobrang lala na ng taong 'yan kung sino man yung nasa likod niyan. So sa caption ni Kuya Arce, sabi niya, buong pamilya mo, pati anak mo, ibig sabihin may pamilya pala yan. Ibig sabihin may anak pala yan. Ibig sabihin may clue na talaga si Kuya Arce. Feeling ko nasa 85% na kilala ito ni Kuya RC. So sana mabigyang mabalatan ni Kuya RC yan ng buhay sa live niya para naman mahiya-hiya naman, 'di ba? Mabawasan naman niyang amats niya dahil matagal na talaga 'yan. Hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon at mas lumala pa. 'Di ba? Mas lumala pa, fake news malala at kung ano-ano pang mga sinasabi niya talaga. Hindi mo talaga may feeling kung gaano ito ba yung ito din ata yung may-ari ng yung page dati na yung laging kino-content ni Wow Life dati kasi kung ano-ano mga fake news na pinagkakalat, 'di ba? Ay, nakakaloka. Pero sana talaga pag nag-live si Kuya RC ma-drop niya yan kung sino man yan
nang sa ganon ay matigil na rin naman at mahiya naman kung may hiya pa siya. Dahil yung mga ganyan, kung wala matapang lang yan sa ganyan. Dahil puro lang naman na, ano yan, kumbaga yun yung tinatawag na keyboard warrior. Pero sa totoong laban, yung personalan, kung galit na galit ka sa kailang ka Rachel or kay Dodong, harapin mo, kausapin mo, 'di ba? I-address mo ng mabuti kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano mang atraso nila. Pero syempre, hindi yun mangyayari. Dahil sa ginagawa mong ganyan, ipinakilala mo lang talaga na duwag ka talaga. 'Di ba? Kasi ang mga matatapang talaga, kakausapin ka niyan in person. Hindi yung mga ganyang mga sinasabi napakababaw, nangiinis lang, nambubuwisit lang. Nakakainis lang sa part na ganyan yung sinasabi ng ibang tao, knowing na sobrang challenging ito, sobrang sensitive, sobrang problematic na nga ang buong pamilya. Syempre, it's health, 'di ba? And then, may mga taong ganyan na walang konsensya, walang sympathy, napaka-insensitive. Anong klaseng taong ito na nasa likod ng pangalan na yan? 'Di ba? Imagine niyo yung mga sinasabi niya na ganyan, parang walang puso, parang walang pamilya, parang walang nanay, parang walang mga anak, parang walang nagmamahal sa taong to. 'Di ba? Dahil parang wala nang kinakatakutan. 'Di ba? So, it's not easy din siguro, no? It's not good to hear na sa pamilya mo ay may gaganyanin ka din. May magsasabi din ng ganyan kasama or doble pa sa pamilya mo. Kung sino ka mang na Poncio Pilato na yung nagtatago sa pangalan na yan, ay sana itigil mo na yan or babalatan ka na lang ng buhay ni Kuya RC. Sana ano na talaga ni Kuya RC yan? Kilala na talaga. Yung yung talagang i-drop name niya talaga. I-drop name niya yung pangalan kasi medyo matagal na rin naman talaga yung buang na yan na kung ano-ano mga sinasabi, 'di ba? Hindi pa rin pala yan nanahimik at mas lumala pa. 'Di ba? Ano bang atraso ni Dudong sa taong ito? Kung tutusin baka na lang selos. 'Di ba? Parang kung iisipin mo parang sobrang lang kung dati kasi parang kung intindihin mo yung mga sinasabi niya, ay talagang selos, inggit ang kinainis niya or ang dahilan ng mga niya. Pero yan, pag dinamay na kasi yung mahal sa buhay and nasa ganyang sitwasyon, hindi na rin naman maganda yan kung sino ka man. Sana man lang magkaroon ka ng konting konsiderasyon. Diba? Kasi ang lala mo na kung sino ka mang nasa likod ng mga accounts na yan. Sigurado ako na nakakasubaybay ka pa rin sa buhay ng dalawa. 'Di ba? Ang hirap ba? Ang bigat-bigat bang tanggapin na through thick and thin itong dalawa na to ay talagang hindi matitinag, hindi basta-basta mapaghiwalay ng mga taong katulad mo, ng mga taong ang utak biya. Yun yung tinatawag na utak biya. Walang matanda na pero walang pinagkatandaan. Ang hirap ng mga ganitong klaseng tao. Diba? Walang konsensya. So sana makatulog ka sa mga pinagsasabi mo. Pero sana ay drop name yan ni Kuya RC para nang sa ganon ay mabago man lang ang konti ang kanyang nararamdaman ngayon. Kasi mukhang malala na, as in palalang palala. Kumbaga baka inisip mo na dahil sa mga problema, sa mga pagsubok ng dalawa mapaghiwalay mo sila. It's a big no. 'Di ba? Lalaban yan sila sa hirap at ginhawa. Kung sino ka mang nakatago sa mga accounts na yan, wala. Puro lang inggit at inis at mabubuisit at magagalit ka lang habang buhay. Kung hindi ka marunong mag-let go ng bitterness, talagang mamamatay ka dyan sa inis mo na yan. Diba? Dahil wala kang wala talagang kwenta yung mga taong ganyan. Ewan ko na lang kung paano nabuhay ka na puro ka bitterness, puro inis, puro di may spilling. Walang hiya.